morning, good morning, good morning, good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad pa lumalapit muli sa inyo para ihayag, ituro at ilapit ang salita ng Diyos para sa ating lahat. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw, magandang hating gabi. Yan po sa ating lugar kung saan man tayo abutin ng ating pong programa Morning Coffee Devotion. I'm James Randy Ace Domingo. Good morning. Maraming salamat James Randy sa inyong maagang paggising at pagsama sa ating pong programa. Magandang umaga manang Jenny Dora Ragasa. God bless you po. Maraming salamat. Kay Sir Edinson Retotal. Good morning everyone. Keep safe po tayo lahat. Opo, maraming salamat po. Tandaan niyan mga kapatid at mga kape, sa mang dako ng mundo tayo naroon, kailangan nating mag-ingat at lagi nating pinalangin yung ating pong safety, na bawat isa sa atin ay puprotektahan ng Diyos, gagabayan ng Diyos at ilayo ng Diyos ang sakit sa ating lahat. Maraming salamat sa Panginoon ngayong bagong umaga, Biyernes ng umaga. Matatapos na naman ang linggo na kung saan ang mga bata ay nagsimula sa kanilang pag-aaral online at nag-aaral through modular na sinasabi, at matatapos na po ang week 1. Mga bata, congratulations sa inyong mga magulang na magaling at masisipag na magturo sa inyo sa inyong pag-aaral. Maraming salamat. At kayo ay nagkaroon ng pasensya na kahit hindi natin alam ang mga sagot ng mga modules ng mga bata, nandyan ang Google na sinasabi natin. Anyway, sabi nga nila, sino kaya ang gagraduate na valedictorian ng mga nanay at mga magulang ngayon? Anyway, first week tapos na po. Kaya paalala lang po sa mga taga dito sa ating barangay na yung ating mga modules ng first week pwede na pong i-submit mamayang hapon dito sa bahay o kaya bukas dito sa bahay. Kaya po ingatan po yung mga modules nyo, mga answer sheets nyo. Huwag nyo hayaang mabasa, huwag nyo ikalat para may quarantine na rin natin bago natin ipasa doon sa eskwelahan. Kaya magandang umaga po sa ating lahat. God bless you all. Ayan, so maraming salamat po. So when it comes to safety, kahit saan man tayo naroon, kailangan nating sumunod sa mga guidelines. Pag lockdown sa lugar ninyo, huwag matigas ang ulo. Sumunod lang tayo sa kanila dahil sa lahat ng sasabi nila sa atin para sa ating safety. Kaya kung nandito tayo sa lugar kung saan mas maluwag-luwag ang mga guidelines, hindi lockdown, ingat kayo palagi. Huwag niyong kalimutan, wear your face mask every time that you go out from your yard, at makipagpunta ka sa tindahan, sa palengke. Kung maaari, magdala ka ng face shield kasi may mga establishments na nire-require nila ang face shields para makapasok ka sa loob. And para mas safe ka, kailangan magdala ka ng sarili mong ballpen. If you go out, magdala ka ng sarili mong ballpen kasi pagpapasok ka sa mga establishments, magpipirma ka ng yung mga pangalan doon. And be honest, sabihin mo kung anong tunay mong pangalan, kung saan ka nakatira, at yung mobile number mo. Huwag tayong magsinungaling para makatulong po tayo sa ating pong gobyerno. Mahirap po ang ating hinaharap ngayon, kaya kailangan nating ng cooperation. Opo, cooperation. Yan po ay napakahalaga. Sabi ko nga, there's no corporation if there's no cooperation. Ano po mga kapatid? Kaya napakahalaga po yun. Kailangan po natin ng kooperasyon. Uncle Arnel Valeriano, good morning po. Kay Auntie Elena Valeriano, good morning. And we have here from Hawaii ang ating pong kabarangay, si Ma'am Ednalyn Alonso. Ayan po. At saka magandang tanghali dyan sa Hawaii. Kasama ng lahat dyan with the leader of KAHA, si Uncle Edmond Francisco.
kay Auntie Juicy. Maraming salamat po. At kay Konsehal Kagawad, Rudy Alonso. Ayan po. Kasama din natin na ang mga nandyan po sa Canada. Maraming salamat po. Dito sa ating barangay, si Manang Los Biminda Asuncion. Maraming salamat po, Los Biminda Asuncion Gonzales. A blessed morning mga kape. Salamat sa Panginoon at tayo ay ginising niya ng may galak at kalakasan. Amen. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil nga po totoo po yun. Maraming natutulog na hindi na nagigising. At tayo, gising pa tayo. Did you ever imagine o naiisip na ano kaya ang kahantungan, hanggang kailan kaya ang buhay ko? But instead, ang ginagawa natin, pag nagising na ng umaga, isipin natin yung mga gagawin natin, mga dapat gawin natin, and nakakalimutan natin yung importante, yung papasalamat sa Panginoon. Kaya every time that you woke up, every time that we wake up in the morning, we should be thankful because God's grace is still working in us. Ibig sabihin nun, pwede pa tayong gamitin ng Panginoon. Pero siguraduhin natin na tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon and we can give glory to God in everything that we do. Opo, kailangan po natin isipin yun dahil we are not here for ourselves. Hindi po tayo nilalang ng Diyos para sa sarili natin lamang. Tandaan po natin yan. Yes, we have our responsibilities. We understand that and God knows that. We have our responsibilities. Responsibility to earn and to provide the things that your family needs. Yung responsibility natin na gabayan at palakihin yung mga anak natin na may takot sa Diyos. Minsan nakakalimutan natin yung responsibilidad natin yun. Minsan ang ginagawa natin, pinapaubayan na lang natin sa mga teachers, sa mga pastors, sa mga spiritual leaders natin. Pero hindi dapat ganoon mga kakape. Kailangan tayo mismo na mga magulang, lalo na tayong mga ama, ang pasimuno ng ating pong spiritual na buhay. Pasimuno sa spiritual na pangangailangan ng ating mga pamilya. Ayan po mga kakape. Napakahalaga ng mga paalalang ito na kailangan nating gawin. Nang sa ganon, mas magkaroon tayo ng kapayapaan, tinatawag na kahinahunan sa buhay, na alam natin na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sa buhay natin. Para ano pa ang buhay natin kung hindi natin gagawin yung dahilan na tayo ginawa ng Diyos, di ba? Tanong ko sa iyo, bakit inaasam-asam natin magkaroon ng magandang trabaho at mas malaking sahod? Anong dahilan? Diba? But if we understand the reason why God created us, then magkaroon tayo ng mas magandang pananaw, mas malinis na pananaw, at mas maayos na takbo ng buhay. Meron tayong tinatawag na purpose of life. Meron tayong target na tinatahak na ang ginagawa natin ay yung alam natin na yun ay kalooban ng Diyos. Kaya hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magpagamit sa diablo, di ba? Ay ng Diyos na tayo ay magpagamit ng mga bagay-bagay na illegal o kaya sinasabi nating mga masasamang gawain. Ayaw ng Diyos yan. That's why if we understand that we were created by God for Him, then maging careful tayo. Dahil barang araw, bilang mga anak ng Diyos na nagsitanggap kay Kristo, tandaan natin yan, napakahalaga yung relationship natin sa Panginoon. Napakahalaga po nun. Dahil kung wala tayong relasyon sa Panginoon, walang silbi ang buhay. Kahit na gaano tayo kayaman, kahit gaano karami ang ating mga angking mga bagay-bagay, mga material na bagay, kahit gaano kalawak yung mga lupain na ating sinasaka o pag-aari, mga kapatid, hindi po maging makabuluhan ang buhay na yan kung wala tayong relasyon sa Panginoon. And if we are not submitting ourselves to serve God, tandaan natin yan, we can serve God in any
in any position that we have, whatever our degree mga kapatid, degree or whatever na yung ating mga natapos o yung profession natin, God can use us. Tandaan natin yan, God can use us. It depends on you. It is upon your decision. It is your decision if you want God to use you or not. But the truth that God made us for Him, then yun sana ang focus natin, mga kapatid at mga kakape. Nandito ako bilang isang magpaalala sa inyo at pinaalalahanan ko rin aking sarili sa ating misyon dito sa lupa. Bakit tayo hinahayaan ng Diyos na mabuhay dito? Ayan po mga kapatid. Doon pa lang meron na tayong blessing sa salita ng Diyos na ating po narinig. Ayan po. Maraming salamat po sa ating lahat. Ayan po mga okay. Kay Ma'am Maymay Aljen dyan po sa London, maraming salamat po. Magandang gabi po. Sa ating pong kasama rito, si Ma'am Mildred Alonso Ramos. Magandang umaga po sa inyo. Kay Angeli Ruli Ramos, good morning po. Okay, good morning Pastor at mga kape. God is good all the time, and all the time God is good. Maraming salamat Uncle Arnel Valeriano. We have here also from Spain. Ayan, meron namin kasamang from Spain. Maraming salamat po, and welcome to our morning coffee division. Our morning coffee devotion. Nandito po ang kasama natin from Spain, si Manang Rowena, Ma'am Rowena Abungan. Yan po sa Spain. Maraming salamat po for joining us in our morning coffee devotion. God bless you po. At kaya Kasin Jeff Alonso. Maraming salamat Jeff Alonso at ang kanyang may bahay o ang kanyang asawa na palaging faithful sa ating pong programa, na laging nag-share ng ating pong video. Ayan po, dahil nga po pag nag-share ka ng video natin, it is not because we are targeting for 1,000 or hundreds of viewers, but we target for people who will be blessed by the Word of God through our effort, yung pag-share po natin. Dahil hindi po lahat tayo marunong marunong mag-share ng salita ng Diyos eh. Aminin po natin yan. Kagaya ko, hindi ibig sabihin na madaldal ako dito. Pagkaharap po ng mga tao, hindi po ganun, mga kapatid. Kailangan natin ng courage na nanggagaling sa Panginoon sa Kristo. Courage na nanggagaling po sa Diyos. Marami pa ako nakakasalamuha sa labas ng mga tao, iba't ibang klase ng tao, iba't ibang profesyon. But we need really the courage of God. If we will not open our mouths and let God speak, kung hindi natin hayaan na mag-flow ang salita ng Diyos sa ating pong bibig na nanggagaling po sa ating puso, hindi po tayo magagamit ng Panginoon. God can use us in any way. Magpasakop lang tayo po tayo sa Kanya. Ayan po, maraming salamat po from Spain, Manang Rowena Abungan. God bless you po. Ingat po kayo dyan. Sir Rajesh Sanwani, dyan po sa hindi ko po alam kung saan particular na nakatira si Sir Sanwani, Sir Rajesh, Sir Issue. Good morning Sir Issue, maraming salamat po. Mayrisa Marcelo Ako, kumusta po kayo ma'am? Dyan po sa Bakara. Maraming salamat po Ma'am Mayrisa Marcelo Ako. May magandang umaga mga kape from Manang Mayrisa. Good morning Pastor, a blessed happy Friday to you. God bless us all. Ayan. Kaya Preacher Pastor Alan R. Rabanal. Good morning po. Magandang umaga po Sir Alan. Salamat po and welcome to our morning coffee devotion. God bless you po. Lagi po ng panalangin ang ating pong programa para po makaabot sa mga taong hindi po nare-reach ng ating pong mga ministries dito sa atin. Maraming salamat po. Ayan. Kasama natin si Jeff Alonso. Maraming salamat. Romualdo Rivera Tibar, JR. Maraming salamat sa inyo. Meron na ba kayong balita sa ating pong probinsya? Ang mga kaprobinsya dito sa Ilocos Norte? Meron na ba tayong mga balita? Kasi ang huling nakalap ko, mga kakape, sa mga naghihintay ng mga updates dyan sa ibang bansa, sa nangyayari dito sa Ilocos Norte. Salamat tayo sa Panginoon. Nung pong last na nabasa po natin yung update kahapon,
123 po ang total cases dito sa Ilocos Norte. At nung isang araw, 18 na lang po. 18 na lang po yung active cases. Wala pa akong natanggap kahapon na update. Kung meron kayong update dyan, pakibasa naman. Kasi sana mabawasan pa yung 18 cases na yon. And total mga kapatid, sa 1 to 123 na yon, karamihan sa kanila naka-recover na. Kaya pasalamat sa Panginoon. At yun po, napakaganda na balita na hindi pa nadadagdagan ng iba. Ayan, maraming salamat. Sana hindi na. Para sa ganun, masaya ang bawat sa atin. And of course, to all of us, sa lahat ng lugar natin kung saan tayo ngayon, kailangan nating mag-ingat at ipanalangin ang bawat isa, ang kalagayan natin. Ayan po, maraming salamat. Yes, good morning, Cons. God be with us all the time. Thank you very much for that. Jinky, Tibar, Sarmina Pascual, Dasana Botas, Ermelin Arconado Cabingas. Ayan, si Ermelin Arconado Cabingas. Ingat ka palagi dyan, Miss or Mrs. Cabingas. Dyan po nasa abroad ka na ba? O nandito ka pa rin sa Apaya? Anyway, thank you very much sa Ermelin Arconado Cabingas. God bless you. Kasama po natin ang ating pong kapatid, si Manong Ledor Asuncion, Manong Rodel Asuncion, na yung bigat mo dito ba na? God bless you, Manong. Salamat. Welcome to our morning coffee devotion. Ngayon lang kita nakitang nandito naka-display sa wall ko. Anyway, I know that you are listening and you are watching our program. And by this morning, kasama ka namin on live. Maraming salamat, Manong Rodel. God bless you and your family. Sir Russell James, maraming salamat po Sir Russell James. Good morning. And Cheryl Lagura, kasama natin siya. Maraming salamat, Cheryl. God bless you. Hazel Cassandra Sacco, good morning po. Maraming salamat po. Imelda Marcos Pagoyo, ma'am. God bless you po. Good morning. Ayan po. We have also Manang Susan Corino. Ayan, palagi na si Ate Susan sa live natin. Nakakaabot. Maraming salamat. And sa ating pong kababayan na nandyan po sa Hawaii, si Uncle Edmond and Auntie Juicy Francisco. Good morning. Magandang tanghali po dyan. Banggal daw yun dita. Uncle nang tawag ko sa iyo kasi sabi ni Nana, Uncle daw kita eh. Ayan, si Uncle Edmond Francisco. Reyna Alonso Yasay, dyan po sa Hawaii. Maraming salamat po. God bless you. Stay safe po dyan ha. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat. Jean Rose Tejada. Okay, ingat kayo palagi. Ma'am na Jean Rose Tejada. God bless you po. Malin Castillo. Ayan, si Ipag na masipag na mag-share. Maraming salamat. At sa lahat po na nagsishare, lahat po na nagsishare ng ating pong mga videos, God bless you po. Maraming salamat. Si Ma'am Emeline, sana ipag-pray natin si Sister Emeline kasi nagpa-swab test yata sila kahapon na sana maging negative po yung kanilang resulta. Just be positive, sister. Wag lang sa COVID tayo. Maraming salamat. And we have here Irene Bumanglag Manguma. Maraming salamat po Ma'am Irene Bumanglag Manguma. Ingat po kayo palagi. And nandito kasama natin si Manang Mercy Ragasa, Manong Johnson Ragasa, Neil Nasnin, kung nakikinig kayo. Maraming salamat. Good morning sa atin lahat. Okay, kami po tayo. Bago po tayo manalangin, pakinggan po natin ang kantang ito. Tao na kantang pinamagatang Tao by Res Valdez. Makinig po tayo dito. Habang nagkakape, habang nagbibinenda, habang naglalans, habang napapahinga, maraming salamat sa inyo. God bless you po. Kaya po natin ang kanta to, Tao. Yes, good morning. Edeline Garba Alonso Pes, maraming salamat. Manong Alex, at saka sa inyong mga anak, maraming salamat. Good morning po. Anak kay na mayumay sa krus upang ang sala natin matubos. Bawat
sadyang ang tao'y marupok at kay dali niyang makalimot. Buhay natin sa mundo'y maikli, di natin dapat sayangin. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Opo, Diyos noted na po yan. siyang Maraming salamat po. Salamat lumalang po. at sa ating kapwang nangangailangan. Bawat araw sa ating buhay, ipaglingkod ng lubusan sa ating Diyos na siyang lumalang at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan, at sa ating kapwang nangangailangan. Yan po. Tataon sa tawar man lang. At nasagkat ka to. Dun sa. Ayan. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat. Okay, ayan po. So tayo po manalangin. Maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng mga nakaabot at mga manunood pa, makinig pa. God bless you po. Tayo po manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa mga ito. We thank you Lord for all the blessings na binibigay mo sa amin. Lord, we don't deserve sa lahat po ng mga binibigay sa amin, but we thank you Lord for your love. Maraming salamat po sa umagang ito, sa oras na to na kami po ay muling makapakinig ng iyong salita. We beg you Lord to please forgive us for the sins that we have done. Sa lahat po ng mga naisip namin na hindi maganda, sa mga nasabi namin o nabanggit namin salita na masama, sa mga gawain namin at sa mga nagawa namin, Panginoon, sa mga galaw namin na hindi po kaaya-aya sa inyong harapan. Panginoon, patawarin mo ninyo kami. Kami po ay mga tao nagkakasala. May mga bagay-bagay na ginagawa namin na nakakapanakit ng iba. Kaya dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, that you will please control us. Lord, please clothe us with your humility. Kami po ay inyong bigyan ng kababaang loob na sa ganon ang iyong grasya o biyaya ay magtrabaho sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. At sa oras na to, we come to you with the motive of praising you because we need you, Lord. We need you in our lives. Maraming salamat po sa buhay. Maraming salamat sa kalakasan, sa kalusugan. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat po ng ginagawa niyo sa aming buhay. Mulit-muli, Panginoon, the reason why you save us is for us to serve you. Na magpagamit po kami sa inyo. Yes, we have different vocation of life. Meron po kaming kanya-kanyang profesyon, trabaho, role dito sa ibabaw ng mundo. But meron po kaming pagkakatulad. Kami po ay inyong mga anak na kailangan maglingkod sa inyo. Sa lahat ng mga resources na nasa amin, sa lahat po ng mga biyaya na nagaling po sa inyo. Kaya kami po ay nagpapasalamat at wala po kami mapagmamayabang. So, sa Panginoon, we come to you with humility that you please work in each every one of us, each individual who are with us this morning, this hour. Can you please bless them, protect them, and heal them if they have sickness or illness.
Maraming salamat po, Panginoon. Hindi po kami pagalingin, palakasin. At sa mga kakape na mga kasama namin dito, we pray that you please heal them, especially those who are sick at kailangan po nilang makarecover na mas madali, katulad po ni Ma'am Trinidad Cabigo. We pray for her fast recovery, at kay Sir Nemesio Alipio Jr. At we pray also for Ma'am Evangeline Buendia, kay Janelle Sharp, and we pray also for Sir Rafael Ragasa, kay Auntie Marilyn Raka Alonso, kay Uncle Samuel Alonso, kay Uncle Jimmy Alonso, kay Konsehal LD Alonso. We pray, Lord, even for the complete recovery of Manong Ilyong Asuncion, kay Benson Asuncion, and dinadalangin din namin sa inyo si Cousin Irene po, na siya po ay lumakas, at kung kalooban po ninyo na makauwi na po rito sa amin para makasama po namin siya dito sa aming pong lugar. We pray for Manang Irene, Panginoon, that you may please strengthen her sa kanyang pong kalagayan ngayon. We pray that you may please protect her always. Maraming salamat po, at dinadalangin din namin sa inyo, Panginoon, ang mga lahat po ng mga may sakit ngayon, do hindi nila nasasabi rito o nababanggit na kanilang mga pangalan. Meron silang asawa na may sakit, meron silang mga anak na may sakit, meron silang mga kamag-anak na may sakit. We pray, Lord, that you may please heal them. At gamitin mo po ang pagkakataong ito na kami po ay mapaalahanan ng bawat sa amin ay darating yung panahon na kami ron po ay manghihina at may mga sakit ding dadapo sa amin. But we pray, Lord, that you may please strengthen us, bless us, protect us, and give us good health. Sa kalakasang binibigay mo sa amin, anumang pong mga bagay-bagay na binibigay mo sa amin, we pray that you may please give us that desire na kami po yung magpapakami sa inyo sa lahat ng meron kami. Maraming salamat po. We pray also, Lord, for the result ng swab test ni Sister Emmy. We pray that you may please give us a good result na siya po ay magnanegatibo po sa swab testing ng COVID-19. And we pray also for all those who are isolated or sa mga lugar kung saan sila naka-quarantine. We pray that you may please comfort them. Huwag mo pong hayaang matalo ang kanilang kaisipan at mag-isip ng kung ano-ano, lalo na sa mga binubulong ng kalaban naming Diablo na hindi maganda, Panginoon, na hindi po namin paniniwalaan. And we thank you even, Lord, for everyone that are here, sa mga OFWs, sa mga domestic helpers, mga TNTs, mga dual citizens, sa mga immigrants, at mga seamen, Panginoon, nasa iba't ibang bansa. We pray that you please protect them and guide them. Sa lahat po ng mga kasamahan namin dito sa Pilipinas, Ilocos Norte, sa ating bansa, we pray, Lord, that you may please protect them also. And ilayo mo po kami, Panginoon, sa COVID-19. And we pray for our government, for our president, the senators, the congressmen, that you may please build the heads of thorns around them, that they may have unity, harmony, and love. That you may please use the minority speaker, Pastor Abante, na maging blessing po sa mga nasa kamara. Maraming salamat po, and we pray also for our governor, patuloy po ang trabaho sa kanya. Give him the wisdom that he needs in every decision that he will make. At ganoon din po ang aming pong mayor, sa kanyang pong patuloy na paghahanap ng kalooban mo sa kanyang buhay, that he may please strengthen him also as he lead the people of Ilocos City. At ganoon din po ang mga LGUs sa pinakababang pamahalaan ng ating pong gobyerno sa barangay. We pray that you may please protect and give wisdom to our punong barangays,
and as well as the barangay officials. Maraming salamat po, and please protect also and give us unity and harmony in our barangays kung saan man kami naroon. And we thank you, Lord. We thank you. We thank you. We thank you. Lahat po, Panginoon, ng mga may sakit ngayon, please heal them. Maraming salamat po sa lahat po ng mga problemang hinaharap namin. Hindi po namin alam, Panginoon, ang hinaharap ng bawat isa. We know we are experiencing something and we are in a situation in where sometimes we don't know what to do. But we thank you very much, Lord, that you are still there. Lumapit lang po kami sa inyo. Kayo po ay handang tumulong as you have promised us, it shall be given us. Maraming salamat po. Thank you very much, Lord. Thank you, Lord. Sa lahat po ng mga businesses, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, sa lahat po mga Panginoon ng mga nag-travel sa kanilang trabaho, maghahanap ng trabaho, please, Lord, protect them, bless them, O Lord. At kami po ay magpagamit sa inyo kahit ano po ang trabaho na meron kami. Maraming salamat po, Panginoon. Kung dalangin, please, Lord, help us today, teach us, and we pray also for the blessings na ibibigay mo sa bawat sa amin. We pray, Lord, that you please heal us, heal our land. Maraming salamat po. Nagmamakaawa po kami. Tanggalin niyo na po ang COVID-19 na ito sa mundo. Maraming salamat. Itong dalangin, kayo po ang aming pasalamatan sa lahat ng bagay. To God be the glory. Yours will be all the glory. Maraming salamat. Ito pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kakape. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa lahat ng inyong panalangin. As I always requesting po sa nagagaling po sa inyo, panalangin po niyo po lagi ang inyong pong lingkod. Sa ganun makapagpatuloy po tayo. Dahil hindi po natin alam ang hinaharap since God allowed us to live na meron pa tayong buhay. Then gamitin natin o paggamit tayo sa Panginoon sa Kristo. Patuloy lang po kayong mag-comment dyan. Babasahin po natin pagkatapos nito. At sa lahat ng mga magbe-birthdays ngayon, October 9, 2020. Ingat kayo palagi. God bless you. We wish that you will have more birthdays to come. And of course, good health. At sana sa chapter ng buhay niyo ito ay gamitin natin para sa Panginoon. We don't have enough time. Time is running out, mga kapatid. We don't know what will happen to us. So we need to redeem the time. We need to redeem the time. Magpagamit na tayo sa Panginoon. Hindi ko sinasabi sa inyo na mag-quit na kayo sa trabaho nyo o huminto na kayo, umuwi na kayo sa Pilipinas at magpagamit sa Panginoon. God can use you in any way. Whatever na meron ka. Dahil hindi hanapin ng Diyos ang wala sa iyo. Ang hanapin ng Diyos o request ng Diyos ay yung nasa sa iyo. That's why ang ating pong caption ngayon, mga kapatid, ay ano ang nasa iyong kamay? Ano ang nasa kamay mo? This passage was happened in the life of Moses. Okay? Ito pong ating pag-aaralan ngayon, napakaganda po nitong paksa nito. What is that in your hand? Dito po sa Exodus chapter 4, we are talking about Moses. If you know about Moses, sa lahat po ng hindi pa po nakabasa at hindi pa alam sa kwento patungkol kay Moses. Kaya ito, mga kapatid, si Moses po ay sinilang doon sa Egypto, doon sa Egypt. Si Moses po ay nung siya po ay sinilang, that was the time that the Pharaoh o ang leader ng Egypt ay nagkaroon ng tinatawag na batas na lahat ng mga lalaki na isisilang ng mga Israelitang babae, of course, mga Israelita, pag mga lalaki ang isisilang, sila po ay papatayin. Dahil nga po padami ng padami ang angkan ni Jacob doon po sa loob ng Egypt. Kasi if we understand, if we remember bakit nakapasok ang mga Israelites doon sa Egypt, it is because of the famine. It's because of the drought na nangyari po doon sa Promised Land o doon sa Canaan, doon sa lugar kung saan nakatira si Jacob at ang kanyang mga anak. Opo, ganito po kasi nangyari nito. If we will just try to trace sa nakaraan kung anong nangyari, bakit nakapasok yung mga Israelite doon sa Egypt, part of Africa. Di ba? Part of Africa yung Egypt. So pag sinabi natin mga Egyptians, mga black din po yan, mga maitim din po sila, mga taga-Egypt. Okay. So, ganito nangyari.
Si Jacob, meron siyang mga anak. 12 na lalaki. At may mga babae. Now, si Joseph, ayaw na ayaw nila. Dahil nga si Jacob, meron yata siyang 4 na asawa that time. If I'm not mistaken. Hindi po yun ang issue dito, pag-usapan natin. Yung mga anak niya, meron siyang 12 na anak, kung saan nanggaling yung 12 tribes of Israel. Opo. Ayaw na ayaw nila si Joseph because Joseph is one of the favorites. Okay, paborito po ni Jacob si Joseph. Kaya galit yung mga kapatid niya kay Joseph. Maganda pong paksan, maganda pong pag-usapan ang buhay ni Joseph. Anyway, ang tinatarget mo natin dito, ititrace natin yung patungkol kay Moses. Pero one time, pag-usapan din natin ang istorya ni Joseph. Napakaganda po. Napakaganda ng story ni Joseph. Anyway, ano nangyari? Dahil galit sila kay Joseph the Dreamer. The Dreamer, sinasabi natin si Joseph the Dreamer. Yan. Ayan po ang galit na galit po yung mga kapatid niya hanggang siya ay binenta. Binenta si Joseph sa mga komersyante na pumapasok doon sa Egypt. At anong nangyari nung dumating sa Egypt, kasi that time uso pa yung tinatawag natin slavery. Sinabi natin slavery, pwede kang bumili ng tao na pwede mong gawing katulong o utusan sa bahay, sa pamilya niyo. Ayan po. So, binenta nila si Joseph at napunta siya sa kay Potiphar. Napunta siya sa isang sundalo. Binili ng sundalo. Binili ng warrior si Joseph. Dahil nga, siya po ay bata pa at malakas. Ginamit siya doon. Hanggang sa doon sa tumira, lumaki, maging mature. Hanggang sa nagkaroon ng drought. Nagkaroon ng tawag dito, pagtutuyo ng lupa doon sa Canaan kung saan nakatira yung kanyang mga kapatid at sa kanyang tatay na si Jacob. And that time, si Joseph na-promote na siya sa trabaho. From Potiphar hanggang sa punta sa palasyo. Meron pong nangyari doon, meron pong maraming istorya patungkol po kay Joseph. Pero sabi ko nga, hindi si Joseph ang topic natin dito. Si Moses. Kaya pupunta na tayo kagad kay Moses. It's because of the drought, because of sa tagtuyo doon sa lugar ng Canaan. Sila po ay napilitang pumunta doon sa Egypt para bumili ng trigo, bumili ng mga makakain. At doon nagpakilala si Joseph sa kanyang mga kapatid na nagbenta sa kanya. Can you imagine that? What a reunion? Nakakaana pa ka-emotional siguro ng reunion na yon, na nangyari yon. Sa inyo, alam na nito alam na itong kwentong ito But again, ang ating pong bida rito ay siyempre ang Panginoon, pero ang pinag-usapan natin dito, si Moses. Kaya nakapunta sila doon, dahil nagpakilala si Joseph, ako ang yung kapatid na binenta. Siya ay governor na that time, doon po sa Egypt. So, ni-request niya na lahat ng mga kapatid niya, pati ang tatay niya, tumira na doon sa Egypt. At doon nga sila. At pinubahid ng Panginoon kanilang kailangan. Doon sila dumami doon hanggang sa isinilang si Moses. Ayan na po, nasinilang si Moses doon sa Egypt. At napansin ng bagong Pharaoh na hindi kilala masyado si Joseph. Na, padami na ng padami ang mga Israelites dito. Baka pag hayaan natin silang magparami, baka tatalunin na tayo and they will be the one na maghari dito sa Egypt. So, anong ginawa? Merong isang batas na inilabas. Pag merong batas na inilabas, sumunod sa batas. Sa classroom may batas, bawal lumabas. Diba? Ngayon, magkaroon ng batas doon sa Egypt na lahat ng malalaking sisilang ay papatayin. To cut the story short, hindi po napatay si Moses. Siya po ay lumaki. Bagkos, siya po ay inampon ng prinsesa ng Egypt at naging prinsipe si Moses doon sa Egypt. Pero dumating yung time na alam niya na siya ay Israelite, hindi siya kadugo
ng Egyptians. Alam naman natin makikilala naman natin kasi maiitim yung mga taga-Egyptians, mapuputi yung mga taga-Israel. Ngayon, ang nangyari, nakapatay siya ng Egyptian na umabuso sa kanyang mga kababayan na mga taga-Israel. Kaya sa nangyari sa kanya, sa ginawa niya, siya ay tumakbo at tumakas at nagpunta sa wilderness at tumira sa kabundukan. Napunta siya sa kanyang magiging biyanan. Biyanan? Sa kanyang magiging biyanan na si Jethro. Ayan po, dumating siya kay Jethro. At yan, anong nangyari? Na nandun siya sa wilderness, nandun siya at habang siya nagpapastor ng mga alaga niyang hayop, ang Diyos tinawag siya. At sabi niya, ito na, Exodus chapter 4 verse 1 to 5. Sa Exodus, sa mismong libro ng Exodus, Genesis, Exodus. Genesis is the book of creation, the book of beginning. Okay, the origin of things, of everything. Ayan po ang Genesis. Exodus, yan po. Yung Exodus, the book of Exodus is the book of exit. Na yung paglabas ng mga Israelite galing po sa Egypt. Ito po yung Exodus. Ayan. Kaya, anong nangyari? Tinawag ng Diyos si Moses at sinabi niya, narinig ko doon sa Exodus chapter 3 verses 7 to 10, ito ang sinasabi. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. Ito sinabi ng Panginoong Diyos kay Moses. Moses, kailangan mong pumunta doon, bumalik doon sa Egypt para ilabas ang aking mga anak, ilabas ang mga Israelita doon sa Egypt dahil narinig ko ang kanilang mga iyak, ang kanilang mga hinaing, kanilang mga daing dahil sila ay pinapahirapan ng mga taga Egypt. Ito nangyari. So as I come down to rescue them from the hand of the Egyptians and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, and that is the promised land, and that is the Israel today. Okay? And now the cry of the Israelites has reached me. Nakaabot sa akin yung mga panalangin, nakaabot sa akin yung mga iyak, ang mga sigaw ng mga anak ko doon sa Egypt. And I have seen the way of the Egyptians are oppressing them. So now go. Kaya Moses, pumunta ka na. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ito ang command ng Panginoong Diyos kay Moses. Pero ano ang sinabi ni Moses? Exodus chapter 4 verses 1 to 5. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me. Hindi sila maniniwala sa akin, Panginoon. Nor hearken to my voice. For they will say, The Lord had not appeared unto thee. Hindi sila maniniwala sa akin dahil hindi sila maniniwala pakita ka sa akin. Yun ang sinabi ni Moses. Meron siyang excuse, di ba? And the Lord said unto him, What is that in thine hand? Ano ang nasa kamay mo? Ano ang nasa kamay mo, Moses? Bilang isang pastor o isang shepherd, ano ang nasa kamay ng isang pastor? Ang sagot ni Moses, a rod. Isa pong pamalo. Isa pong yantok. Isang pamalo. Na kung sinasabi nating shepherd staff, ito po yung pamalo na ginagamit nila para may guide at para madisiplinahan ang kanilang mga alagang hayop. So, sabi niya, Panginoon, di ako papakinggan ng mga tao. Hindi sila maniwala sa akin, hindi sila maniwala na pakita ka sa akin. At ang sabi ng Diyos sa kanya, ano ang nasa kamay mo, Moses? Ano ang nasa kamay mo? What is that in your hand?
Ang sabi ni Moses, a rod. Ito po isang rod lang, isang pamalo. So, this has, God said, He said, cast it on the ground. Oh, bitawan mo. Bitawan mo yan. And He cast it on the ground, and it became a serpent. Naging ahas po. Sabi niya, bitawan mo yan. Itapon mo yan sa lupa. At pagbagsak na pagbagsak doon sa lupa, naging sawa, naging ahas ang kanyang rod. And Moses fled from before it. Tumakbo si Moses sa takot doon sa ahas. And the Lord said unto Moses, put forth thine hand and take it by the tail. Ang sabi ng Panginoon, abutin mo, pulutin mo, hawakan mo sa tail, sa buntot. Kakaiba, no? Pag yung mga hunters ng snake, ang hinahawakan, ang hinahabol ng mga hunters, yung ulo mismo, at doon hawakan. Imudmud nila yung ulo ng ahas, sa kanila hawakan, para hindi sila makagat. Pero kakaiba ang Panginoon, sabi niya, hawakan mo kung saan pa delikado, kasi pag nahawakan mo ang buntot, siguradong bebelta yan. So, ginawa ni Moses. And take it by the tail. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. O sa mga bata, pag makakita kayo ng ahas, huwag nyo hawakan na. Ito ay istorya na gagaling sa Diyos. So, hindi po mangyari yan ngayon. Baka pag sinabi nyo, baka pag hinawakan ko sa tail ito, sa buntot, maging kahoy o maging isang yantok o pamalo. Hindi po. Huwag nyo gawin yan. Kahit tayong mga adult, huwag nyo gawin yan, ha. That they may believe the Lord God in thy hand. Diba? That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, had appeared unto thee. Now, yun na. Nag-usap na sila sa Panginoong Diyos. Sila ni Moses. Ang dami-dami mga excuse. Ang dami mong what if. Dahil si Moses, sabi niya, Lord, hindi, ang pinaka-latest na kanyang excuse sa Panginoon, Lord, hindi ako marunong magsalita. I may be a leader, but wala akong kakayahan. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang i-share ang salita mo sa kanila. Hindi ko pwede. Wala akong tapang. Hindi ko kaya. Ang daming mga excuses. Kaya nga sabi, meron tayong kasabihan, kung ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, yan, ang dali-dali naman. Kahit na maraming mga problema yan, pag gusto, gagawin mo. Pag koron ka, gawin mo. Di ba mga kapatid? Pag ayaw, maraming dahilan. Pag gusto, may paraan. Gumagawa ng paraan. Di ba? Ganun yun, mga nangyayari. So, Moses is an example of a person like us sometimes or many times na marami tayong excuses. Hindi ko kaya, hindi ko alam. Kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa kanya, ano bang nasa kamay mo? Hindi naghanap ang Diyos ng bagay na wala kay Moses. Can you imagine that? Eh sabi ni Moses, it's a rod, Lord. It's a rod. Now, cast thy rod on the ground. At ang nangyari mga kapatid, nang binitawan niya, laging ahas ito, now, hawakan mo ulit. Kunin mo, bulutin mo, na pinulot niya, laging kahoy ito ulit. Naging yantok ulit, naging pamalo ulit. As a shepherd's staff. As a shepherd's rod. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, gagamitin kita with that thing in your hand. With the thing that in your hand. Meron tuloy akong naalalang kwento, but we will not go there because 6:20 na. Anyway, we'll proceed to the kwento para madali. What if? Yan mga excuses. Marami tayong mga excuses sa buhay. God wants to use us, but sometimes we have so many excuses. And the question is, what is that in thine hand? Ano mayroon ka ngayon na pwedeng gamitin ng Panginoon para ikaw ay maging kagamit-gamit sa pagpapakalat sa Ebanghelyo ng Diyos? Tandaan natin yan. Tandaan natin that the reason why we are still alive is that we have a mission here. Opo, meron tayong mission. At ang mission na yan ay ang i-share
ang gospel sa mga tao, sa mga kakilala natin. Sa mga taong kailangan makapakarinig ng salita ng Diyos. Yes, kailangan maligtas ang bawat isa sa atin. Since God saved us, He wants us to be used by Him to spread the word of God, to save people. We are not the one who will save them, but it is the love of God by faith. If they will receive Jesus Christ as their Lord and Savior, ang sabi ng Diyos, they will be saved. So what's that in thy hand? So kung ating pong susumain o ating pong pag-aralan saan ginamit ng Diyos ang rod o ang pamalo ni Moses para mailabas ang mga Israelites doon sa Egypt. Ganito mo nangyari. God used Moses and the staff to get the people out of Egypt. Sa paano? With that staff, nang dahil sa pamalong ito, nung pinalo niya ang Nile River, anong nangyari? Naging dugo ang Nile River. Dahil sa hawak niyang pamalo, ginamit niya ito para ang mga palaka ay lalabas sa mga katubigan. Yung 10 plagues na sinasabi natin doon sa Egypt na nangyari. Dahil sa yantok o dahil sa pamalo dahil sa kahoy na nasa kamay ni Moses, ginamit ng Panginoon ito para ang lahat ng mga alikabok ay naging nuts o naging mga peste. O sabi natin, naging ulumog, naging putakte, hindi ko alam, basta, naging peste, naging nuts, G-N-A-T-S. I-search niyo sa Google. Okay? Nang dahil sa kahoy na hawak ni Moses, ito ay ginamit niya para maglabas para lumabas ang apoy, kidlat, at saka hail, yung tinatawag nating ice, ulan na ice, mga kapatid. And it's because of this pamalo nasa kamay ni Moses, ito ginamit ng Panginoon para lumabas ang napakaraming mga tipaklong, locust. At ito ginamit din niya para ma-divide ang Red Sea, para sila ay makatawid doon sa Red Sea. At ginamit din ng Panginoon ang kahoy na hawak ni Moses dahil magpagamit siya para magkaroon ng tubig na inumin ng mga Egyptian doon sa wilderness. At ginamit din ng Panginoong Diyos ang hawak niya na yantok. At para ito ay habang hawak niya, sa itaas niya ang kahoy na to, nananalo ang mga warriors ng Egyptian laban sa mga kalaban. Now, napakahalaga ng tinatawag nating submission. Kung ano ang nasa sa kamay natin. You may say whatever, you may name the things that you have in life that God can use. Since we as Moses had yun nasa kanyang kamay, dahil nga nagpasakop sa Diyos at sumunod sa Diyos, ipinakilala ng Diyos, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa kanya. And same as us, parang tayo mga kapatid, ano ba yung nasa kamay natin ngayon na pwedeng gamitin ng Panginoon? Coffee mug? God can use that coffee mug. Katulad nito, we are here because of this coffee. Dahil sa pag-aape, meron tayong morning coffee devotion, and God is using this program in order for us to be blessed with the Word of God. Now, whatever the things that are in your head, it may be your wealth, it may be the material that we have, the possessions that we have, it may be you yourself, dahil ang buhay mo ay nasa kamay mo. Ibig sabihin nun, it is your decision if you want to submit that to God. And if we submit that to God, then God will show Himself. God will show miracles na siya ay gagamitin tayo na para for the furtherance, para ma-spread ang gospel. Let's talk about bagay-bagay na sa kamay. Siguro, if we will talk about the athletes of this world, yung mga famous athletes, what do you think the amount? What do you think the amount of the glove, yung gloves, boxing glove na ginamit ni Manny Pacquiao
nung tinalo niya si Hatton, nung tinalo niya si Cotto, nung tinalo niya si Marquez. Siguro kahit yung boxing glove na ginamit ni Marquez nung pinatulog niya si Pacquiao, siguro ang mahal-mahal na yun ngayon. How about the basketball that Michael Jordan used in 1996 championship, NBA championship? Magkano kaya yun ngayon? Ha? What I'm trying to say, my point, why sinasabi ko mga to, may halaga yung mga nasa kamay natin. If we will submit it to God, and He will use it for His glory. Mga kapatid, si Tiger Woods, saan ba magaling si Tiger Woods? Sa golf ba yun? Oh, sino pa? Si Menesi ba yun? Yung sa football naman, sa soccer. Si Efren Bata, magkano naman kaya yung kanyang ginagamit na yantok, yung kanyang pool? Magkano naman kaya yun ngayon? Di ba? It depends kung sino ang may hawak, di ba? Pero ngayon, ang punto, nasa sa atin yun. If we will give what is in our hand, if we will submit what is in our hand to God, para ito kanya magamit. Maybe it's your profession. Lord, this is I am an engineer, and I want you to use me. Lord, use me. I am engineer. I don't know what to do, but since you know how to use me, then here I am. Lord, please gamitin mo ako. Mag-submit ako sa inyo at gamitin niyo ako para ang inyong pong kakalooban na mai-spread ang salita ng Diyos ay maganap. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang hawak. May kanya-kanyang profesyon, may kanya-kanyang position. May kanya-kanya po tayong tinatawag na mga bagay-bagay na ipinagkaloob ng Diyos. It can be your money. It can be the material that you have. The things that you have. You can be a blessing to others. And our motive is that we can use this, we can offer it to God and use it for His glory, for the furtherance of the gospel. So what do you think? Anong mayroon ka na pwedeng gamitin ng Panginoon? What do you think? Anong mayroon ka? Ano sa kamay mo? Para maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. As Moses, di ba? Wala siyang maibigay. Wala siyang masabi. Wala siyang may pagmalaki. Pero hawak-hawak lang niya kung ano na siya sa kanya. Because God will never ask something from us that we don't have. Ang gagamitin ng Diyos ay yung meron sa atin na i-offer natin sa Kanya. Napakaganda ng ating pong pinag-usapan. Sana naging blessing ito sa atin na tayo ay mga anak niya na gustong gamitin ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng mundo. Then what should we do? Whatever in our hands, kung anong meron tayo, isubmit natin yan sa Panginoon for the furtherance of the gospel, so that His love, the message of God for the salvation of the souls, magaganap dahil po sa ating pagbibigay sa Kanya, pagsasubmit sa Kanya, sa Kanyang kalooban. Maraming salamat po. God bless us all. At maraming salamat sa inyo lahat. Sa lahat po na mga kasama natin dito. Joel Alonso, maraming salamat, Brother Joel. What is that in your hand? God can use you. Maraming salamat, Brother Joel. Thanks, bro, for the message. Thank you very much, Brother Joel. Sister Rima, maraming salamat. Magandang umaga. Cheryl Pascua Yapo, magandang umaga. Miss Yapo, good morning. Cheryl Sampayan, magandang umaga. Tita, ayan. Marlene Raca Alonso, good morning, Pastor, and to all kakapay. Maraming salamat, Auntie. God bless you. We are always praying for you. Johnny Boy Bagay Dalere, blessing morning sa ating lahat. Maraming salamat, Sonny Boy. God bless you. Deborah Pedro Valdivino, lagi ang nakikinig dito, Barok. Sonny Boy Bagay Dalere, tuwing umaga. Yes, siguro for 4 days na siya nakakasama natin dito. Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Maraming salamat po. Mel Cabrera, good morning everyone. Stay safe. God bless.
from Mel Cabrera. Magandang umaga dyan, Neneng. Okay, maraming salamat, Sonny Boy. Sister Marita Jacinto, kumusta kayo dyan sa La Paz? Ingat kayo palagi dyan sa La Paz, ha? Sister Marita Jacinto, ingat po tayo dyan. Rogelio and Juliana Reyes, maraming salamat po. Manong Rohel and Manang Kulya, dyan po sa Hawaii. Maraming salamat. Opo, ayan. Gandang umaga, preacher at kakape. God is so faithful. Amen. Praise God for that. From Ma'am Deborah Pedro Valdivino. Nilo Luis, good morning po. Maraming salamat. Nenita Hernando ng mga Malim Aldaw, Yudita, Hawaii. Felumina PJ, dyan po sa San Nicolas. Maraming salamat. Gilberto Chidoro, dito po sa Arani. Maraming salamat. Sir Gilberto Chidoro. God bless you po. Opo, alam ko po yan, ma'am. Maraming salamat po. Okay, ayan. JD. Hello po, Sir JD. God bless you. Evelyn and Rafael Aragasa, good morning. Ma'am Evelyn. Bongbong Salvador, God bless you po, Ma'am Sir Bongbong Salvador. Salamat po. Nelson Asuncion Alagao. Kasin Nelson Asuncion Alagao. God bless you, Engineer. Maraming salamat po. Mary Ann Mariano, dyan po sa Saudi. Maraming salamat, Ma'am Mary Ann Mariano. David Asuncion Maningas Jr., maraming salamat. David, God bless you. Rosalie, maraming salamat. Opo, good morning, Kasin to, galing sa Asuncion. Lovejoy Che Alonso, happy birthday. Ayan, happy birthday sa iyo, Lovejoy. God bless you. Good morning everyone, Barangay Kabit. Maraming salamat. To our punong barangay, God bless you po. Kapitan Jerry Corpus Alonso, please pray for us. Meron pong evaluation mamaya dito sa barangay. Harap po kami sa mga evaluators. We will be facing them today. Please pray for the evaluation of the barangay official and of course to our barangay. God bless you po. Maraming salamat. Joel Alonso, maraming salamat. Okay, yan. Bang Juan Raynon, mga teachers, sa mga lahat ng mga teachers, God bless you po. Maraming salamat po. Rosalie Ebero Maningas, Venaida Bruno Anacleto, maraming salamat po. Ma'am Venaida. Mary Ann Cabias, maraming salamat po. Ma'am Mary Ann Cabias, ayan, kasama natin siya. Maraming salamat po. Shirley Sampayan, dyan po sa Canada. Maraming salamat po sa inyo. Okay, ayan na. So, we will play the birthday song para po sa mga birthday celebrants at nag-birthday kahapon, si Lovejoy. Happy birthday sa iyo, Lovejoy. At bago tayo magpatugtog, magmanalangin muna tayo. Good morning, Brother Noriel Tejada. Yes, kay Tatay Elias, Evangelista, kay Sister Marga, kay Manong Julius Francisco. Manong Julius, good morning. Primrose Manglalan, maraming salamat po. Raymart Anetina, maraming salamat. Sermina, amen. Thank you po. Ken ka pastor, isa sa po nga na naipalasat itang bigat. Ipay tayo kinapo amin nga daan kara tayo taplon datayo iti imadang iti apo ket makayaayo kay kuana. Let's pray. Maraming salamat po Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Salamat po sa mensahe. Maraming salamat po Panginoon for reminding us about the things that we have that you can use, Panginoon. Magpasakop lang po kami. Mag-submit lang po kami sa inyo. Maraming salamat po. Bless this every one of us. Bantayan niyo kami sa pagtulog, sa pagtatrabaho, gabayan mo kami at ilayo po sa lahat po ng disgrasya. Maraming salamat po that we may use our lives for you to praise you and to serve you. Please bless us as we will be facing the evaluators this morning. Please Lord, give us wisdom, give us that strength, Panginoon, at saka yung tinatawag natin confidence from you. Maraming salamat po. Bless also the birthday celebrants and for all those who will celebrate the birthdays this month of October. Maraming salamat po. We give you all the glory for everything that He will do and that you have done. Please Lord, we pray always for safety and please Lord, heal our land. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin. Maraming salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Let's play the birthday song for the birthday celebrants ng Runa. Ini Lovejoy. Ayan. Oy, pag sinabi kong Lovejoy, hindi babae yun ha. Hindi babae yun. Okay. Birthday songs.
Ayan. So, let's play this song para po ng mga birthday celebrants. Ngayong umaga ito, kahapon, at saka itong buwan ng Oktubre. Happy birthday! Manang Raquel Bunong Lag, thank you very much. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing Happy birthday birthday kay Hazel, kay Israel Laguardia Gonzalo, kay Fernando Retamal, kay Sir Ruel Vizcara Senior, kay Fernando Retamal. Ito. Happy, happy birthday to you. Happy birthday din kay Rani Fres de Castro. Happy birthday kay Pauline Tomas. And happy birthday kay Pastor Leonard Omnes Sagi. Ayan, kay Pastor Leonard Sagi, happy birthday po sa inyo. At sa lahat ng mga birthday, kay Lovejoy Alonso. Okay, happy birthday. At sa lahat ng mga birthday kahapon, happy birthday. Maraming salamat po. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Don't forget to subscribe Birthday mo, sa ating pong YouTube channel. ay maligaya. At saka huwag kalimutan mag-share ng salita ng Diyos na ating pong tinuturo araw-araw. Maraming salamat po sa inyo. Happy birthday sa mga birthday celebrants. Maraming salamat. Happy birthday to you. Maligayang bati sa'yo. Ayan po. Happy birthday sa lahat ng birthday celebrants ngayong naway gamitin nyo ang chapter ng buhay nyo para magpagamit sa Panginoon in any way. Maraming salamat. What's that in your hand? Let us remember, ito po ang inyong pong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Paing, laging nagsasabi sa inyo, God first. Unahin natin palagi ang Diyos sa buhay natin. Stay safe, do good to others, follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, pray for our community, pray for our country. Let us pray for the world. God bless us all. Merry Christmas, and I love you.